Eto na mga kaibigan at tuluyan na ang winasak sa utos po ni Mayor Isko Moreno. Itong barangay hall na itinayo dito mismo sa may sidewalk and sa tapat mismo ng eskwelahan na ayon po sa mga nakuha nating impormasyon at ilan sa mga napagtanungan na di umano, itong barangay hall na ito ay project di umano ito ni Joel Chowa. Okay, panoorin natin ang full video na talaga namang ikakagulat ho ninyo. Magandang araw mga kababayan and once again, welcome back. Nakikita nyo ba yung sa likod ko? Yan yung kasalukuyang sitwasyon sa barangay hall na pinatayo. No? Ayon sa mga nakuha nating impormasyon kay Congressman Chowa daw yan. Siya daw yung nagpatayo ng barangay hall na yan mga kababayan. And kahapon kasi napakaganda pa niyan eh. Papakita ko sa inyo at mabibigyan ako ng update ano na yung sitwasyon. And talagang bakbak na talaga, kunti na lang. Pakita ko sa inyo. Ayan mga kaibigan, ang kasalukuyang sitwasyon dito po sa barangay hall na di umano. Ito daw ay pinatayo ni Kong Chowa dito nga po kabayan sa may dikit or katabing-katabi po nitong tinatawag po natin na eskwelahan. At kung mapapansin din po ninyo mga kaibigan ay talagang nasa sidewalk, nasa daanan po talaga ito ng mga kababayan po natin. Actually, yan yung yan yung liit niya lang and kung kahapon po mga kaibigan ay okay pa yan, buo pa yan, but at this time, no, kita nyo naman makalipas po ang isang araw, butas-butas na po mga kaibigan, no. Tingnan nyo kung gaano kalaki yan. Sabi ko nga, ang estimated ko po nito, mga 2 metro siguro ang lapad po ng kanyang buka. And sa dulo naman, kung papansinin nyo, wala na, butas-butas na kabayan. Ito yung barangay hall na ito ay nasa ilang floor po ito? 1, 2, 3, 4. Nasa 4 po ito na palapag. And talagang, syempre alam naman natin, talagang pera talaga ito ng taong bayan. At hindi pa po nagagamit mga kaibigan, yung milyones na ginastos po dito, hindi pa nagagamit yung building na ito. Pansinin nyo. Diba, sinira na dahil nga yun kay Yorme against the law yung tinayuan po nila. Kasi pansinin po ninyo kabayan, ito yung sidewalk. Talagang, ayan yan, ito yung school. Ito dito, ito yung pader ng school. And ito yung pagdating mo dito, ito yung kalsada. And kapag ka umikot kasi tayo, yan, ito yung ito yung school mismo. Ayan diba? Kita nyo yan? Kita nyo yan? Ito yung school. Diba? Dikit na dikit talaga kabayan. Papakita ko sa inyo yung harap nito. Papakita ko sa inyo kung ano na po ang sitwasyon. Eto. Wala na. Ay, wala na kabayan, Sirang-sira na, Kaya kung matatandaan nga po natin, di ba? Ito, isa din yan si Kong Chowa sa talagang nag-imbestigat nanguna din. And pumabor to impeach Vice President Sara Duterte. Pero ito kabayan, pansinin nyo, talagang, alam mo bakit naman kasi dyan talaga tinayo yan? Punta nga ako sa harap, papakita ko sa inyo yung harap. Para makita ko ninyo. Ito kabayan, and dito na tayo mismo sa harap nitong Barangay 313, Zone 31. And patuloy po naginigiban till now itong barangay hall na ito. Grabe, Actually malaki yung niya, malaki yung tawag nito, yung mahaba, pero maliit nga lang yung talaga yung buka. And isipin po ninyo, although maganda, kung papansinin po natin, maganda nga talaga ang pagkagawa, kaso nga lang maliho yung lugar na pinagtayuan itong barangay hall na ito. Dito natin masasabit makikita na talagang sayang yung pera ng taong bayan. Ba't naman kasi talaga kasi dyan yan? Kahapon nung nakita po natin yung mga kabataan dito dumadaan, gawa nga ng hindi sila dyan makadaan dahil yung daanan po talagang sinirado, Pero meron akong mga nakausap kanina na mga personalidad dito at ayon sa kanila mga kababayan na di umano ay nag-comply naman daw di umano itong mga sa school. Kaso nga lang parang ang sinabi sa akin ay parang hindi yata pinakinggan mga kababayan. And inuuna po nila sa taas yung pagsasagawa at paggigiba dahil syempre para dinadahan-dahan lang para hindi delikado mga kababayan. Mahirap naman kung uunahin sa 'di ba? Sa baba.
Yan ang ginagawa namin sa una kong trabaho. Sige po. Hindi ko alam kabayan kung ilang sukat yan eh. Yung ano, yung haba nitong mukha na to. Yan, hindi ko alam kung ano sukat yan. Talagang pinaganda oh. Pansinin nyo naman oh. Tsaka ang liit niya lang talaga. Tama ka lang. Yun nga, doon kami umakyat. Actually, umakyat kami diyan kahapon. And kapag ka ikaw ay umakyat, yun lang, tama lang talaga. Makaakyat ka lang. And ang liit talaga ng buka nito mga kababayan. Ayan, patuloy po na ginigiba. Ayan, winawasak na. Uy, paano yun sa taas? Mukhang tapos bumagsak no? Di kasi winawasak na kabayan Yung bahaging dito oh. Tapos bumagsak yung ano no, yung sa taas no. Delikado. Ayan mga kababayan, di ko lang alam kung ilang araw ko ito bago matapos, but don't worry about that. Sapagkat tayo po ay magbibigay lamang ho sa inyo ng mga impormasyon at update ito ho sa sitwasyon ho dito ho sa Barangay Hall ho na ito mga kaibigan. Nakakapanghinayang kabayan, pero ayun nga po kay Mayor Isko Moreno, ito di umano ang itinayo na wala ho sa lugar, di ba? Talagang ano no, alam nyo, makikita nyo yung mukha niyang kabayan. Pagka wala na yan, may papakita at magiging maaliwalas na po yung school. Dahil nga, syempre, yung likod kasi niyan, talagang, alam mo yun, mga bintana ng mga estudyante. And malungkot lang doon dahil nga medyo dumilim yung loob nila. And dahil nga nahaharangan ng likod ho nitong ang barangay hall ho na ito. Medyo matagal-tagal din siguro kabayan, kaya nga sabi ko sa inyo, magbibigay po ako ng update kung ano yung mga susunod ho na sitwasyon ho dito. Pero ayun nga sa aking natanungan kanina na kung saan medyo aabutin din po ng ilang araw bago ho ma-finish totally itong barangay hall ho na ito. Kasi isipin nyo naman 4 na floor yan Although maliit lang pero mahaba ito. Yung sukat dito kabayan. And 4 na palapag talagang nakakapanghinayang. Bagong-bago, hindi pa po nagagamit at ilang milyon ho yan. Diba? But at this time, kailangan gibain sapagkat wala sa lugar, mga kaibigan, yung pinagtayuan nitong barangay hall ho na ito. Ayan bukod tangi. At ang napakasakit dito, alam mo para sa akin, yung una kong nakita itong barangay ho na ito, para sa akin malungkot dahil nga syempre, yung school talaga, mga kababayan. Tingnan nyo talagang kawawa yung mga estudyante kasi nga syempre nung ginagawa ito, syempre naanuhan sila ng alikabok ng simento. Tapos at this time, ganoon na naman ulit ang nangyari mga kababayan. So kawawa yung mga estudyante din talaga sa loob. Dahil dito sa maling pagtayo ng barangay hall ho na wala sa lugar. Sabi nga ni Yorme, tatayo-tayo kayo ng ganyan para may masabi lang na mayroong kayong ginawa at ipakita sa mata ng taong bayan. Yan mga kababayan, dito ho sa bahaging ito, bali natatanggal na yung mga bakal na nilalagay unti-unti na po. So patuloy din po na talagang naglalaglagan. Ayun yung mga bakal And kung pansinin nyo po, medyo maliliit lang yung mga bakal talaga mga kaibigan. Hindi ko lang alam kung anong komento ng mga engineer dyan. Siyempre sila naman yung nakakaalam. Pero for me lang, it's my own opinion na parang maliliit talaga yung mga bakal na ginamit Ayan sama-sama mga kababayan, ayan sama-sama. Sama-sama ang pagbakbak sa taas. Mayroong sa 4th floor, mayroon din po sa 3rd floor and the 2nd floor. Nakakapanghinayang kung sa nakakapanghinayang mga kababayan. Pero alam naman po natin si Mayor Isko Moreno ay talagang nasa talaga niya kapag sa kanyang pamumuno ang demolition sa lalo na yung mga kinakain ho ang bangkita mga kaibigan. Yan yung against talaga yan si Mayor Isko Moreno. Tuloy-tuloy
Ang ganda kabayan, no? Nilagyan pa ng design, no? Tapos at the end of the day, kailangan sirain. Hindi, pero marami din naman ang nagsabi na kung saan dapat lang daw di umano, may mga nagsasabi na talagang matanggal ito sapagkat ngay masikip, no? Dahil nga syempre yung mga kabataan, marami kasi dito kabayan mga kabataan lalong-lalo na kapag naglalabasan dahil itong school na ito malaki ito Hindi ko lang alam anong pangalan yan kasi dati kahapon meron ho akong na-interview na kung saan ayon po sa kanya na di umano merong pangalan ng school dyan at natakpan na. Kaya nga dito hindi natin ho makikita kung anong school po yan kabayan. Pero doon yata baka mayroon. Alikabok Wala kabayan, talagang winawasak na. Alam mo, ako man din ay napapaisip kung ano ho yung nararamdaman nitong mga nagpagawa ho nito. No, nakita nyo naman. Sayang talaga, nakakapanghinayang. Sabi ko nga, pwede lang ilipat sa amin Di ba? Ang dami kabayan ng mga nagdidemolish sa building ho na ito. And isa din po sa mga ating pong napagtanungan kanina, na ayon po sa kanila, hindi umano ay walang permit ito. Pero hindi ho natin sigurado yan kabayan, dahil yun po ay nung ako po ay nagtanong kanina, at yun lang naman po ang sagot sa akin na di umano wala po itong permit. At yan po ay hindi po natin sigurado dahil hindi ko naman nakita yung pinakapapilis po talaga nito. Alam nyo, yung mga ganito kasi kailangan talaga yan ng building permit. No? Dahil siyempre alam nyo naman, may may kaataasan na po yan. Grabe ganun lang pala kabilis kabayan Grabe talaga Winawasak na. Yan yung sinasabi na ganun lang kabilis yung pagwasak ng building. Pero hindi ganun kabilis ang paggawa. Napakahirap po ng paggawa at napakabilis lamang ng pagwasak. Although mga kaibigan, kung hindi ito dito sa location na ito, at wala po ito dito yan kasi may mga dumadaan, baka mabilis yan kasi gagamitan niya ng mga high power. Kaso siyempre, dahil nga nandito tayo sa public at maraming dumadaan, nasa school pa, hindi po pwedeng gamitan ng mga high power na kagamitan para sa pag-demolish itong building ho na ito. And at this time mga kaibigan, alam ko po na inaabangan nyo hanggang sa maging finish dahil ako man din ay excited man din kung ano yung mukha ng school na ito, yung bahaging ito dito mga kababayan, pagkatapos na po nito, makikita po natin. Dahil mataas yung building na yan, yung yung school na yan, may kataasan mga kaibigan. And talagang yung bahagi ho na ito ay talagang natakpan sapagkat yung building ho na ito na pinagawa po nila, which is 4 na palapag nga po ito, bukod pa dyan mga kababayan, talagang sinukat nila, kumbaga, halos konti na lang, pinantay po nila doon sa pinakataas po nitong building ho na ito, ng school. Talagang grabe, pinantay po nila. So baka mamaya kaibigan, kung tayo ay mabigyan ng pahintulot na kung saan, tayo po ay makapasok dyan sa loob, so atin pong sisikapin. Nang sa gayon, akin pong maipakita sa inyo kung ano po ang mga sitwasyon po dyan sa loob kabayan. Hoy, idol ko. Dito tayo kabayan sa kabila, ipapakita ko sa inyo yung lapad nito. Dahil hindi tayo doon pwede sa kabila, dito tayo. Ayan. Ayan kabayan, so gaya ng aking sinabi, yung lapad nito parang sakto lang sa cellphone ko Mga lang siguro talaga ito kabayan, mga 2 metro. Yung ito dito. Kita nyo po yan Sidewalk na sidewalk talaga. Ayan Ayan Sidewalk na sidewalk mga kababayan. Ito pansin niyo ito yung daanan, ito yung kalsada. Then ayan, kalsada din yan. Syempre, dahil nga may mga dumadaan na sasakyan, kailangan ng mga tao dito sila dumaan. So ngayon, kapag ikaw ay dumaan dito, wala na. Boom, bunggo. Parang sakto lang sa cellphone ko Wala na kabayan, bunggo talaga. Dito lang tayo kabayan kasi medyo delikado. Maraming naglalaglagan ng mga debris.
nananakayan ngayon dito sa barangay. Okay. Oh, pumunta ka na. Ayan, at ginagamitan na po nitong bakho nang sa gayon at matanggal na po itong mga unti-unting matanggal itong mga semento na nanggagaling nga po sa taas, mga kaibigan. And sinusunod din po ito nitong bakho na ito, kabayan, parang nang sa gayon. Bakit lumabo kamera natin? So, nang sa gayon, kabayan, mamaya pagkatapos po ng trabaho dyan sa taas, ay madaanan kaagad ito ng ating mga kababayan na dumadaan dito. Kasi mamaya-maya, marami na po estudyante dito. Ito po. Patuloy ho na binaba ko itong location na ito, mga kaibigan. And mamaya po, kabayan, ay papakita ko po sa inyo. And yung bagong-bago pa itong building na ito. Kasi gaya ng aking sinabi, mga 3 days ago, mga kaibigan, maganda pa yan. Talagang hindi pa yan sinisimulan ng demolition. Pero ayon nga po sa utos ni Mayor Yorme, na kailangan pong tibagin itong building na ito. Sapagkat bukod sa, yun nga, napaka delikado at saka masikip, mga kababayan, nakakaabala sa ating mga kababayan na mga dumadaan ho dito. Sa taas, kabayan, talagang tuloy-tuloy na tinatanggal at unti-unti na pong natatanggal yung mga simento. Nasa bahagi na po sila nitong pagtatanggal na po ng mga bakal. Ayan na, mga bakal na huyan. And gaya ng aking sinabi, try natin akyatin yan, mga kababayan, kung ating magagawa mamaya, kung tayo makapagpaalam. Boom! Ayan o. Sinusunod naman po ang naman dito sa baba. Ang pagtambak nitong mga simento ho na galing ho dyan sa tinibag, galing sa taas. So bigyan ko kayo ng update sa mga susunod ho na araw, kung ano yung mga susunod pa na mga sitwasyon ho dito. And ibibigay ko po sa inyo yung update hanggang ho sa matapos at mapinis at ating makita itong kagandahan din po ng school dito, mga kababayan ko. At this time, hindi ho yan biro, sapagkat alam naman po natin, yung mga alikabok po na nalalangha po ng ating mga estudyante, pero nga lang, kabayan, talagang alam naman natin kung saan nagsimula ang talagang lahat ng ito, ay kundi dito po sa pagtatayo ng building ho na ito, dito po sa daanan po ng ating mga kababayan at higit sa lahat, sa katabi po nitong school ho na ito. Marami din dito vlogger, kabayan, mga kasama natin na kung saan ay patuloy po na nagbibigay ng update. Ayun, tibag na. Ayun, mga kababayan, ayan na. Yung yung glass, ayan, matatanggal na ho. Wala na. Wala na, goodbye na. Sayang. Laki sana yan. Mahal din yan talaga yung glass na yan, Alam mo, kahit yung glass lang na yan, mahal yan, mga kababayan ko. Wala na. Pero mag-iingat tayo sapagkat medyo may kataasan yan. Alam batid at batid natin na talagang magtatalbugan mga dibre. And kami man po dito ay nag-iingat habang tumitingin sa pagdidemolish upang maipakita din po sa inyo ang mga kaganapan dito sa pagdemolish sa building ho na ito. Wala na, kabayan. Tanggal na yung yung glass, ilang libo kaya ang halaga maging ang glass lang ho na iyan. Alam niyo, mga kababayan, meron po ako na mga narinig kanina nung aking pagtatanong, even dito sa mga nagdi-demolish, na ayon po sa kanila, na di umano, mga kababayan, hindi ko sinasabi na totoo ito o hindi, na di umano, nasa 19 million around, mga ganon ang budget di umano dito, mga kababayan. So hindi ko po yan kino-confirm nang galing sa akin sapagkat yan naman po ay talagang nanggaling lamang po, mga kababayan, sa aking mga napagtanungan kanina. At hindi ko sinasabi na totoo, hindi po yung aking mga nakala po na impormasyon. Ito, kabayan, may kalakihan ito. Itong na ito, kita nyo naman, Talagat may kalakihan at talagang may kamahalan. Alam naman natin na pinaganda talaga ang building na ito. Yun nga lang, talagang nasa sidewalk. Talagang yun ay against the law.
Ayun, no? Wala na, kabayan. Wasak na, oh. Ang ano, yung, yan, oh. Wala na. Wasak na. Yung, glass. Boom, laglag yung glass, Kuya Bog. Wala na. Boom! Sige. Laglag mo pa, boss. Sayang. Sayang na sayang talaga. Ang pera na ginastos dito. Tagal naman, wasakin mo na yan, kuya. Mga kababayan, meron na po silang ng mga nakukuha mga bakal sa taas. Ayan po. Agoy, ayan na. Ito naman, bako mga kaibigan. Talaga namang bumaba na dito sa baba. Patuloy po na binabaklas itong building na ito. Wala na, finish na kabayan. Boom. Grabe yung alikabok. Super. Ayan, patuloy, oh. Ayun mga kababayan, mag-part 2 po tayo sa ating video mamaya-maya. Magbibigay ako ng update sa inyo.